Okay, eto mga kababayan. Si Marcoleta mga ka-GP Natics, hindi pa rin pala natitigil ngayon at parang nagagaya na rin siya dito kay Alan Peter Cayetano na hindi makapa-move on mga kababayan. Dahil nga po nung mga huling sila po ay nagpipiesta, nung naagaw po nila ang liderato laban dito kay Tito Soto, ay tinakot pa nila ang kanilang mga kakampi. 'Di ba? Lalong-lalo na itong si Peter na sinasabi niya po ang 13 ay hindi mau-11. Aray ko. At ang sabi nitong si Camille Villar at itong si Marcoleta, mas masahol pa kay Judas mga kababayan ang mga maghuhudas sa kanila. Tama? Pero mga ka-GP Natics, etong si Cheese at itong si Joel Villanueva ay lumipat pa rin po sa kabila po ng kanilang pananakot, sa kabila po ng kanilang pambabash, at sa kanila pong mga warning, mga kababayan, na mas masahol pa kay Judas ang magtatraidor sa kanila. Aray ko. Ngayon, may pinapakalat na naman itong si Marcoleta, mga ka-GP Natics, para syempre ang taong bayan ay magkaroon ng agam-agam sa kanilang isipan. Ito po yun, mga ka-GP Natics. Sabi niya sa kanyang pahayag, dahil daw sa pagsanib, nawala Dahil sa pagsanib sa kanila, nawala na po siguro yung mga kaso nila. Aray ko. Baka sila po ay hindi na aasuntuhin. Mauuna pa po akong arestuhin. Doon sa mga kasama namin dati na nangako na magiging intact kami, walang hiwalayan, walang maghuhudas, pero napansin ninyo kung sino po yung naghudas. Aray ko. Masaba ang loob. Figurang lukot na lukot ang muka nitong si Senador Rodante Marcoleta, mga kababayan. No, so sa kanyang pahayag na to, makikita mo na nandun pa rin yung galit eh. Nandun pa rin yung pagsisisi. Nandun pa rin mga kababayan yung panghihinayang na nawala po sila sa pwesto at hindi nila magawa yung kanilang mga gusto. At syempre, nakita naman natin nung nakaraan, talagang nagtatampo ito kay Senator Joel Villanueva. Diba, nung nilapitan siya mga kababayan, ay masama ang loob nitong si Rodante Marcoleta. Tila hindi niya po pinansin itong si Joel Villanueva dahil nga po sa pagbaliktad nito at pagkampi kay Win Gatchalian, mga kababayan. Pero iba po yung kanyang mga paratang dito Dahil nga po, siguro nararamdaman niya na talaga na sabi nga niya sa pahayag nung mga nakaraang araw ay anumang oras ay pwede na akong arestuhin. At hindi daw po siya mga kababayan magre-resist. Sasama daw po siya ng mahinahon. Aray ko. Pero nananakot ang kanyang mga kapwa Iglesia ni Cristo na kapag ginalaw si Marcoleta, lulusob daw ang iglesia. Tama, mga kababayan? Pero balikan natin yung sinasabi niya kung sino daw yung mga Judas dahil kilala niya na. Etong si Joel at si Senator Cheese. Wala namang iba eh. Mga kababayan, kaya lang naglalagay po siya ng damage. Naglalagay po siya ng masamang impression sa utak ng mga tao. Teka lang. Ang katotohanan ba ay totoo ba ang sinasabi ni Senador Rodante Marcoleta na nawala na po mga kababayan ang kaso ni Senator Joel Villanueva at kaso ni Senator Cheese Escudero? Yan ang katanungan. Naniniwala ba kayo, mga kababayan, na ang kapalit po ng paglipat ni Escudero at paglipat ni Senator Joel Villanueva ay para mawala ang kanilang mga kaso? Type nyo lang 1 kung kayo ay naniniwala at type 2 kung hindi, mga kababayan. Kasi pangit po yung impression, pangit po yung sinasabi dito ni Marcoleta na siya daw po ay mauuna pang arestuhin. Yung sa kanya kasi, alam niyo, bago ko basahin yung inyong mga comment dyan, si Senator Rodante Marcoleta ay talagang nanggaling mismo sa bibig mo. Ikaw mismo nagpahamak sa sarili mo. 'Di ba? So you cannot blame ombudsman, you cannot blame other people. Ikaw lang yan eh. Ikaw talaga, sa'yo talaga nanggaling yun. Sisihin mo yung sarili mo dahil sa
kadaldalan mo, dahil sa kayabangan mo, nahuli ka sa sarili mong bunganga. Pero, I don't think na totoo yung sinasabi mo na nawala na yung kaso ni Joel Villanueva, nawala na yung kaso ni Senator Chis Escudero. Di ba? Maliwanag nga mga kababayan eh. Etong mga ito sa susunod na araw, baka si Senator Joel Villanueva nakatanggap na rin ng maleta. Ay ko. Oh. Sabi ni Ma'am Lina, number 1, naniniwala ka na mawawala na yung kaso ni Joel Villanueva at ni Chis? So number 2 yung iba, hindi. Lace Classic, puro number 2. Oh. Anthony Clark, Jenna Cartagena, Ardayan, Trixie Anblog, Gio Adap, Cordapia Macoy, Baby Entak, Edith Atinaya, Efren Martin. Tama, it wasn't me. The evidence came out from his fucking mouth. Sorry to Cheese. Edgardo Toledo 2. Myra Fe Briol 2. Okay, so puro number 2 naman, mga kababayan, no? So wala pa kasing katibayan. Lahat ng mga sinasabi dito ni Rodante Marcoleta, mga kababayan, is nonsense. Big BS to, 'di ba? Bullshit na pag-iisip tong sinasabi niya. Halatang-halata mga kababayan na talagang sila po ay alam niyo yung plano nila na lahat isisi sa Malacanang, lalagyan ng bahid ang Malacanang na sila po ay nakikialam, na sila ang Senado po ay dependent sa Malacanang. Ganoon ang gusto nilang ipakita rito. Ganon ang gusto nilang sabihin na nawala daw yung kaso ni Senator Joel Villanueva, na nawala yung kaso ni Chis Escudero. Diba? Pero walang katotohanan yan. Kasi naganap ako ng mga kababayan. Ongoing pa rin eh. Diba? Ayon pa nga dito sa ombudsman, malapit nang lumabas. Oh. Gumugulong yung kaso ng dalawa. Sabi naman ni Chis Escudero, mga kababayan, handa siyang harapin, sirain din, wasakin din ang mga paratang laban sa kanya. At the same time, ganun din kay Joel Villanueva. May nagtatanong dito ngayon. Nag-PM. Bakit ako daw ba ay naniniwala kay Joel at kay Chis Escudero? Well, to tell you honestly, ayoko sa kanila. Pero, hindi ako plastic. Hindi rin ako, mga kababayan, na tawag dito, hindi ako hipokrito. Ayaw ko sa kanila, pero gusto ko yung ginawa nila nung nakaraan. 'Di ba? To end the Senate impasse. Alam naman natin yung Senate impasse, 'di ba? Yung kaguluhan sa Senado. Para matapos yun, lumipat si Chis Escudero, lumipat si Joel Villanueva. Mga kababayan, nakita nyo evidently, naging maayos until such time na dumating si Senator Rodante Marcoleta ng gulo doon sa appointment ng mga kasundaluhan. Pero before that, nakita natin, sobrang maayos. Very orderly yung nangyari doon sa Senado. Mga kababayan. So, para sa akin, talagang statement, di ba? Statementship yung ginawa ni Joel Villanueva maging itong ni Chis Escudero. Hindi para sa kanilang mga sarili. Alam nila na mayroon mga kababayan na mga kaso laban sa kanila. Kung tutuusin, dapat nagagalit nga sila eh. Di ba? Pero nakita po natin na sila ay para sa mga Pilipino. Dahil isinantabi nila, sige, may kaso kami, kakaharapin namin yan. But not to the extent na merong usapan, merong transaction na nangyari, nakapalit ng paglipat kay Win Gatchalian
ay mawawala na yung kanilang mga kaso. Kasi if that is the case, mga ka-GPnatics, alam nyo, kung may katotohanan yan, yung pinagkakalat ni Alan Peter Cayetano, eh di sana lahat po ng kakampi ni Alan Peter nasa kabila na. 'Di ba? Noon pa. Oh. So itong si Marcoleta, ano lang to? Mema lang, may masabi lang, masama lang talaga ang loob nito. Sabi niya rito, ang imposible naging posible. Kailan nangyari? Na mag-lockdown noong 2020 ang dahilan, public safety ang kalaban. COVID, virus, pare at mare. Ang mga imposible, hard and fast rules na binago dahil kailangan, ginawa because of the need of the times. Lockdowns and movement restrictions, stay-at-home orders, curfews, travel bans na hindi mangyayari under normal conditions. School attendance requirements, nauso ang remote learning kapalit ng in-person attendance. Kailan ba naganap dati yan? Di ba 2020 lang? Mga trabaho sa gobyerno, pati sa pribado, patakaran ay binagaw upang patuloy na tumakbo. Ang pagtitipon naging limitado. Yung magsisimba ka, katabi mo ang layo sa iyo ay 1 metro. O, mga hearing, attorney, nakapadyama sa online, nagkikita. So sabi rito, anong pinagkaiba ng bilang na 24 para sa senador? Sa Senate we have now is far cry for the Senate we had before. Would you rather have a frail and tarnished complete Senate than a less number who are more qualified to do their mandate? A Senate once envisioned as a pillar of wisdom now struggles beneath the weight of doubt. Its brilliance dim, its strength and credibility tested by the storms of the present age. So impossible bang mabawasan ng 24 at maging 22? May pakialam tayo kahit hindi tayo mga abogado. Kabayan, anong say mo kung ganito ang kung ganito na daw ang mga nasa Senado? Aray ko. So talagang nag-iiwan sila ng maling impresyon. Talagang particular na itong post na ito ni Senador Marcoleta, mga ka-GPnatics. At yan naman ay walang katotohanan, no? Wala siyang nailalatag na ebidensya para patutuhanan na nawala na po yung kaso nitong si Chis Escudero, maging itong si Joel Villanueva. Parang ano lang to parang statement lang ni Baligod, mga ka-GPnatics, na sinasabi niya, in-erase na daw po yung records ng mga sasakyan na ginamit sa pagdi-deliver ng pera. Aray ko. Pero nakita natin, yung binabanggit na mga rehistro, yung mga plaka ng sasakyan, hindi naman po naalis. Oh. So kasi nungalingan lahat ng mga pinagsasabi. Okay? O ito pa, mga kababayan, isama na rin po natin ito. Speaking of Attorney Levy Baligod, mga kababayan, nang ipatawag po ito sa DOJ, ay tila nilaglag nito si Mike Defensor, mga kababayan.